Hi guys! Welcome dito sa aking bagong YouTube channel guys. Dati nga guys akong may YouTube channel. Nasa 200 plus na yata mahigit ang aking follower doon. And bigla na lang nagkaroon daw ako ng violation kay YouTube at tinanggal nga nila yung channel ko doon guys. Kaya ito guys, nagsisimula na naman ako ng bago kong channel. Alam nyo, isipin nyo or sabihin nyo, bakit ka ba nagawa ng channel? Hindi ka naman sikat. At saka wala ka naman pag-asang sumikat. Alam nyo kasi guys, para bang, siyempre minsan meron tayong gustong i-share sa mga kapwa natin, Pilipino, ganyan. So, kaya naman naiisip natin na gumawa ng YouTube channel. Kasi dito sa YouTube guys, di ba? Dito kasi talaga yung searchable. So, kapag may gusto kong panoorin, tungkol sa news, tungkol sa mga issue, dito mo kasi talaga madaling makita compare sa ibang mga social media platform na hindi ganon ka-searchable ang mga bawat issue or mga bawat mapapanoorin natin. So, maganda pa rin talaga may YouTube, So, for today's video nga guys, ay siguro naman napanood nyo yung yung banggaan dun sa may SC-Tex sa may Pampanga, So, nakakaawa. Halos ilang beses ko nang pinapanood yung video na yun doon sa may SC-Tex. At alam nyo, nakakaawa yung, alam mo yung yuping yung van, tsaka yung SUV. Dalawa kasi yung talagang na sandwich Dalawa lang talaga yung malma. Yung van na unang sinalpok ng bus at yung SUV nga. So, 8 doon sa van na ang namatay. Kasama doon yung 4 na bata. Tapos doon sa SUV, 2 yung mag-asawa. So, doon muna tayo sa van, So, doon sa 4 halos na bata ang namatay. 8 kasi yung namatay dun sa van. As you can see dun sa balita. 8 kasi yung nasawi dun sa van. Kasama yung mga nanay ng mga bata. At nakakalungkot yung 4 na bata, So, magkakaroon lang sila ng children's camp sabi sa balita. Magkakaroon lang sila ng children's camp doon sa may Pangasinan. Para church, sa church nila, And then, yung kasama lang nila yung mga nanay. Kita ko pa nga guys, dun sa sa video, na andun pa nga yung mga, alam niyo yung gamit sa mga camping. Andun pa nga, Tapos, nakakalungkot kasi, ang babata pa nila, may 9 years old. Yung nakabata yata yung 9 years old. May 14, ganyan. At tapos, nakita ko din yung last picture nila, doon sa van. So, masaya pa nga sila. And then, sa isang kisap mata lang. Alam niyo yung aksidente talaga. Isang kisap mata lang yan wala pa sigurong 10 seconds, ganyan. Basta isang kisap mata lang talaga pwedeng mabawi ang buhay mo, Nakakalungkot kasi, ang babata pa nila. And, syempre, marami pa silang mga pangarap sa buhay. And then, syempre, mahal na mahal sila ng mga nanay at tatay nila. At kaya nga sila sinasama sa mga ganong event, supportado sila ng tatay at nanay nila. At sa isang iglap lang, sa isang pagkakamali lang ng isang driver ay dosena o ilang buhay ang nawala. Wala pa namang isang dosena pero ilang buhay ang nawala. Nakakalungkot yung ganung pangyayari dahil hindi naman gabi. Okay lang sana pag gabi, Baka sabihin natin na inaantok ang driver pagka gabi. Pero pagka ganun na alas 12 yata ng tanghali yung nangyari, tirik na tirik ang araw. Tapos inaantok ang driver. Sana man lang ay nagpahinga siya ng kaunti kahit mga 10 minutes ang idlit. Di ba nag-i-stop naman ang bus? Kaysa ganun, o kaya magsabi siya sa kanyang bagay, hindi naman pwede mag-drive ang konduktor,
Pero sana kung inaantok man lang yung si mamang driver, ay sana ay huminto siya. Kasi alam mo yung antok, 10 to 15 minutes naman yan. Mawawala na yan pag naidlip mo eh. Pero yung isasakripisyo mo yung buhay ng mga pasahero mo, eh, kawa-awa, ayan, tulad niya. Oo, ligtas nga yung mga pasahero niya. Ay, yung nabangga nila, patay lahat. Halos patay lahat. Tapos, ito pa nga guys, yung van nga, nabangga. Eh, pagkatapos nun, yung SUV naman, kumpit na kumpit. Parang, alam niyo yung latang kinumpit na ang natira lang ay yung dulo ng lata. Tapos, dun sa dulo ng lata na yun, may bata palang nakalagay doon, 2 years old. Yun sa dulo ng sasakyan. So, andun pala yung bata, anak noong mag-asawa. Yung bata lang ang nakasurvive. Yung mag-asawa, dead on the spot. At nakita ko din sa ibang mga upload na video na sobrang pangit ng posisyon na nila. Halos labas yung ulo dun sa labas ang ulo ng babae dun sa kotse. Siyempre nakumpit eh. Nakumpit yung ikaw ba naman ang para ka dun, alam mo yung pinitpit na sabi nga eh, pinitpit na sardinas. Para nga silang sardinas na nagsama-sama yung nandun sa van at saka yung mag-asawa dun sa SUV. Anong sakit nun? So yun nga guys, naputo lang aking video. Eh kasi naman, itong kasama ko dito, hinakot ako, yung pala nakapasok na siya ng bahay, tapos nag-send siya ng video na naka-video ako at saka may nandito ako. Hindi ko naman malayan kanina na nagsasalita ako, nandito na pala siya sa loob ng bahay. Diyos ko po, ang takot ko, akala ko hindi nag-picture sa akin. Ayan guys. So yun, back tayo dun sa ating usapan ayun nga, nakakaawa yung, alam niyo yung, doon ako naawa din sa 2 years old na bata. Kasi 2 years old pa lang siya, naulila na siya. Isipin mo, bata niyang mawala ng magulang. Kung isipin mo, ganito lang pala yung buhay ng tao, no? Sa isang iglap lang, pwede kang mawala ng buhay. And sa isang iglap lang, pwede kang mawala ng nanay at tatay na panghabang buhay, So, kung isipin mo lang din na maswerte pa rin tayo dahil nabuhay tayo sa mundo na may nanay at tatay. Pero yung batang yun, 2 years old, kawawa naman. So, sana hindi mabura yung video niya, ng mga magulang niya, yung mga memories niya sa kanyang mga magulang para pagdating ng panahon, ay may makikita siya na meron pala siyang mamagulang ng bata pa siya. Kasi, parang kung iisipin mo, pagdating ng panahon, oo nga, kahit nandun siya sa uncle niya, sa mga tita niya, siyempre iba pa rin yung magulang talaga. And sana alagaan siyang mabuti, At, sana rest in paradise na lang lahat yung mga nandun sa, yung mga nawala. At bigyan din ng kapayapaan ng kalooban yung mga taong naiwan nila. Kawawa din naman yung mga naulila, di ba? Although, sabi ay, i-cover naman ng insurance. Pero yung pera kasi guys, padali naman kasing mawala din yung pera, Madaling maubos. Maperan lang talaga, magagamit nila sa mabuti yung perang naiwan sa kanila ng kanilang mga mahal sa buhay. So, nakakalungkot na ganito lang yung buhay ng tao, Kaya tayo guys, ay lagi tayong mag-iingat. At, syempre guys, lagi tayong mananalig sa nasa taas. Lagi tayong manalangin na ingatan tayo, kasama ng ating pamilya, kasama nating mga mahal sa buhay. Alam mo kasi guys, ngayon kasi, nalilimutan na rin nating manalangin, magpasalamat sa Diyos. Kaya, minsan nalilimutan din tayo ng Diyos na ingatan. Pero sabi nga, kung oras na, ay oras na, So, yun lang guys, at salamat sa matyagang panonood nitong aking video. Testing lang ito. At sana makapaggawa na ako ng mga continuous kong video dito sa YouTube. Kasi nangihinayang talaga ako dun sa dati kong YouTube channel. So, yun lang guys. Thank you for watching.